Kamamatay pa lang noon ni Rostom Padilla nang bumugad sa mata ng publiko ang isang kakaibang personalidad sa mundo ng Philippine showbiz, si Bibi Gandang Hari. Noon pa man na ikwento na ni Bibi Ganda ang kanyang masalimuot na pag-ibig na gusto niyang gawing isang pelikula sa showbiz. Sinabi niya, "Sabi ko mahirap yan. Bukod sa napaka-personal, kailangang humingi ng permiso sa taong patutungkulan nito. May option na gawing peksyon ito. Pero sabi ko, mag-a-attract lang ito ng kontrobersiya, bagay na iniiwasan ko." Lalo pat na ikwento noon ng batikang manager na si Tito Alfie Lorenzo ang nangyari sa US with Rostom, Piolo Pascual at ang superstar ng showbiz noon na si Judy Ann Santos. Sa vlog ni Bibi Gandang Hari, kumakailan lamang idinitalye niya ang nangyari umano kina Rostom at Piolo sa San Francisco sa California noong taong 2001. Bagamat itinatago pa niya sa biblical characters na sina David at Jonathan ang mga pangalan ni Rostom at Piolo, ilang beses direktang pinangalanan ni Bibi Ganda ang dalawang habang nagkukwento. Agad ito naging mitsa ng mga tinding mga bangayan online. May mga nagsabing dapat nang tuldukan ang usapin dahil wala namang malinaw na mapapatunayan matapos ang napakaraming taon. Ngunit may ilang ding naniniwalang may dahilan kung bakit hindi bumitaw si Bibi Ganda sa kanyang mga pahayag. Para sa kanila, maaaring may mga sugat na nakaraan na hindi patuluyang nanghihilom dito. May mga emosyon na kahit ilang dekada na ang lumipas ay nanatiling buhay sa alaala. Sa likod ng lahat ng ito, isang mas malalim na tanong ang lumulutang. Hanggang saan ang karapatan ng isang tao na ikwento ang sarili niyang karanasan kung may ibang taong masasangkot dito? Ito ang mga tanong na ngayon ay pinagdidebatihan hindi lamang sa showbiz, kundi maging sa social media at sa hanay ng mga ordinaryong Pilipino. Habang patuloy na umiinit ang usapin, marami ang nakapansin na natiling tahimik noon si Piolo Pascual at ang kanyang kampo. Walang direktang sagot, walang emosyonal na payag at walang pag-atake pabalik. Para sa ilan, ito raw ang pinakamalakas na paraan ng pagharap sa kontrobersiya, ang piliing huwag patulan. Ngunit para naman sa iba, ang katahimikan ay lalo lamang magpapalalim sa misteryo na bumabalot sa isyong ito sa loob ng maraming taon. At maraming agree dito na lumabas man sa bibig ni Piolo Pascual na na-inlove nga sa kanyang isang Rostom Padilla, kaya ganun na lamang ang paggagalaiti ni Bibi Gandang Hari. Sa uli, isa lamang ang malinaw, hindi pa rin tapos ang usaping ito sa mata ng publiko. Habang may mga taong gustong ibaon na lamang sa limot ang nakaraan, mayroon ding naniniwalang ang katotohanan anuman ito ay dapat harapin ng buong tapang. Kung sa bagay, kung iisipin mo nga naman ang realidad ay pwedeng mangyari, pero hanggang doon na lang iyon sa mga boundaries dahil init lamang ng katawan at sa kampo ng isang Piolo Pascual, mahirap aminin na posible ngang magka-inlove siya sa isang Rostom Padilla dahil sa sexualidad, na bagay naman na idinidikdik ng isang Bibi Gandang Hari magpasanggang sa ngayon. Ngunit sa isang bansa na natiling hati ang pananaw tungkol sa gender, identity at privacy, tila nananatiling komplikado ang bawat revelasyong kagaya nito. At habang patuloy ang katahimikan ni Piolo at ang matapang na paninindigan ni Bibi Gandang Hari, lalong tumitindi ang tanong ng sambayanan. Ito ba ay simpleng pagbabahagi lamang ng nakaraan o isa na namang pasabog na muling nayanig sa pundasyon ng Philippine showbiz?